Aharang sa pagdaloy ng dugo. Ito ay nagdudulot ng pagbuo ng dugo at pamamaga ng arteries na nagpapataas ng panganib sa atake sa puso at stroke. Dagling kaalaman. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 11, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik sa impormasyon. GIS, your general information station. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. World class na tanawin. Explore na natin. Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. I-flex na yan. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Mapapanood at mapapakinggan na ang Golden Heart, puso para sa seniors sa Radyo Magazine 1278 kHz AM. Ito ang programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens at pagpapalaganap ng mahahalagang kaalaman na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hosted by NCSC Officer in Charge and Commissioner Dr. Mary Jean P. Loreche. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Magandang hapon po sa ating lahat. Andito na naman po tayo sa ating programang Golden Heart, puso para sa seniors. At ngayong hapon po kami ay inyong subaybayan. This is Dr. Jean Loreche sa ating National Commission on Senior Citizens. At tayo ay nagagalak at marami po tayong may paparating sa inyong mga programa ng ating national government para sa ating mga nakatatanda. Uunahin ko po, bigyan ko po kayo muna ng preview kung ano ang programa natin sa hapon na ito. Meron po tayong tinatawag na EdAdvantage. O ano nga kaya itong EdAdvantage? Karapatan at kabuhayan para sa seniors. At heto pong free ride to elderly voters po ang kasunod natin nito. So sa araw na ito, gusto ko pong unang pasalamatan si Director Fernando Amparo Sanga, ang ating Presidential Broadcast Service Director, at si Ma'am Marinal Texon na walang sawa pong Station Manager Radio Magazine na nagbigay sa atin ng programang ito upang maiparating sa ating mga kababayan na nakatatanda ano-ano ang mga programang nakaabang para po sa inyo. So tingnan po muna natin. Gusto ko lang pong ilatad muna kung ano ang mga strategiya o mga programa na prioridad ng komisyon. Unahin po natin ang health and well-being. Kung titingnan po natin, ang pinakaunang problema ng ating kinakaharap ng mga nakakaedad ay ang kanilang health and wellness. Sa programa po natin sa ating community-based care centers, unang-una po yan sa ating mga programa. Pangalawa po, titingnan natin economic security. Kaya nga po, andi dito ang ating mga kaibigan sa Department of Labor and Employment. Mamaya po, akin silang ipapakilala sa kadahilanan pong magbibigay sila sa atin ng mga good news, mga datos at papaano pa yung mga nakatatandang interested magtrabaho, ano ang kanilang mga pribilehiyo at ano yung kanilang mga benefits. Pangatlo po,
ating priority ay ang ating social inclusion and participation. Alam niyo po ba na hinahanap-hanap ng ating mga nakatatanda, lalong-lalo na pag sila ay wala nang ginagawa, na magkaroon sila ng social inclusivity. Ang tawag po namin yan ay social prescribing. Mahalaga po yan para po sa ating mga chronic diseases, kasama po ng dementia at saka ating mental well-being. Mahalaga pong meron sila nung feeling of inclusivity. At pang-apat po, ang tinatawag nating accessibility to government services. Tandaan po natin ang atin pong mga kababayan. Heto po ay programa ng ating pamahalaan na lahat ng serbisyo ng ating gobyerno ay makakarating po sa inyo. Ang tawag po namin nito ay whole of government approach, whole of nation approach, kung saan ang ating mga gobyerno, NGAs at ang ating mga pribadong sektor ay kasama po natin sa ating pagpapalawig at pagbababa ng ating mga programa para sa ating mga nakatatanda. Bigyan ko lang po muna kayo sandali ng update tungkol sa ating expanded centenarian cash gift. Ilan na kaya ang ating naging beneficiaries mula nang ito ay ilunsad natin noong February 26, 2025. As of May 5 po, tingnan natin, ang total na nakatanggap po nito ay 32,353. Sila po yung umabot ng edad na 80, 85, 90 at 95 at 100 years old. At ang total amount na naibigay na po natin ay 345,490,000. Gusto po natin iparating sa ating mga kababayan na ang ating pong haligi ng ating advokasya at pamamahala sa ating komisyon ng NCSC ay to be transparent, accountable. Kailangan may integridad po ito dahil alam po natin, kailangan po yan ipakita sa ating mga kababayan upang sila ay magtiwala sa ating pamamahala at para malaman nila na sila po ay talagang mahal ng ating national government. So ngayon, pagsimulan na po natin, napakaganda po ng ating programa sa araw na ito. Uunahin ko pang ipakilala sa inyo ang atin pong no less than our Assistant Secretary, si Patrick Patriwirawan Jr. Siya po ang OIC Assistant Secretary ng Employment and Human Resource Development Cluster, Director 4 po ng Bureau of Local Employment. Asek, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Doc Jean, sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay. Yes, tuwang-tuwa po kami na nandito kayo ngayon. Siyempre, sasabayan tayo ng ating Division Chief ng Knowledge Management and Communications Division ng Commission on Population and Development, si Ma'am Maylene Mirasol Kiray. Miss Maylene, Ma'am Maylene, maraming salamat po at kami inyong sinamahan ngayon. Masayang pamilya po, Doc Jean. Yes. Marami pong salamat. Nako, heto ang ating programa tungkol sa edad, no? Tungkol sa ating mga kababayan, no? Paano kaya unahin natin si Ma'am Maylene? Ma'am Maylene, ano ba ang population trends natin ngayon tungkol sa ating mga population? So, ang edad 65 and over, Doc Jean, ay 5.9 million ayon sa 2020 Census of Population and Housing. So, that represents 5.4% of our population. So, in 2030, magiging aging na po tayo. So, more than 7% in 2030 ang magiging senior citizens or ang ating dependent population age 65 and over. That's age 65 and over. Pero yung ating datos kasama natin ang TSA, ang nakasulat doon at nakatala ay 12.5 million senior citizens 60 and beyond. Sinama po nila yung 60 and over. Kami kasi, since demographic ang aming concern, so syempre yung dependent population yung aming nire-report. So yun po yung ating datos, yung 65 and over. So siguro, Ma'am Maylene, kailangan natin siyang tingnan natin yung merging of this data, no? Kasi kung 60 to 64 hindi nakasali doon sa inyong datos, and then sa PSA naman ay 65 and beyond, malaki pala yung 60 to 64 years old.
Meron naman din tayong datos niyan, Doc Jean. Although, syempre, yun nga pong concern natin is the dependent population. Lalo na po ngayon, no, meron tayong concept of silver dividend wherein yung increased longevity may lead to a better economic well-being of our older persons. So, silver dividend yung ating ini-aim, lalo na magiging aging population na po tayo in 2030. Gusto ko yung sinasabi niya, ASEC, no? Silver dividend. So, ibig sabihin noon, kayo naman po sa DOLE, ano naman po kaya ang datos ninyo in terms of ang ating senior citizens na nasa workforce pa kaya? Yes po, Doc Jean. Very recently po, naglabas po ang PSA ng ating labor force survey results at nakita po natin sa pinaka-latest na report na nasa 2.6 million po ang employed, 65 and over. And makikita rin po natin doon na may 25,000 na unemployed at may 250,000 na underemployed o yung naghahanap pa ng additional work hours. And then sa atin pong administrative data, yung pong PhilJobNet natin and PESO Employment Information System, umabot po tayo sa around 350,000 na registered na mga senior citizens po natin. Na naghahanap ng trabaho? Or yes, nasa trabaho na sila? Dalawa po yung minomonitor natin sa admin data natin. Meron pong around 120,000 na employed at around 190,000 na naghahanap ng trabaho sa ating system. Kung titingnan natin, ASEC, when you talk about them being in the workforce o kaya naghahanap ng trabaho o kaya nagtatrabaho na, ano kayang mga klaseng trabaho ang karamihan or kalimitan na nandoon sila? Right, meron po tayong mga ongoing partnerships with private sector companies, no? Yung iba po dyan nasa food service activities katulad po ng McDonald's, no? And iba pang mga fast food chains po. Ang karaniwang trabaho po natin dyan, makikita natin sa sales, crew, even administrative assistant, meron po mga sa education sector, meron po mga nagtututor, and then of course sa tourism sector, no, yung tumutulong sa ating mga turista. So, iba-iba po, diverse yung klase ng trabaho. But in our system, we monitor po itong mga klase ng trabaho na tinatag ng ating mga employers that they accept senior citizens. So maganda po talaga na namomonitor po natin itong opportunities for our senior citizens. Alam mo, yan yung aming adhikain kasama sa aming programa ng komisyon ay livelihood opportunities, Mamaylin. Kasi kung titingnan mo, ang ating mga nakatatanda being part of nation building, there's a shift already. Let me talk to Mamaylin first. Mamaylin, there is a shift, by the way we look at an aging population. Dati-rate, ang paniniwala natin, pag ikaw ay nagkaedad, sa bahay ka na lang, magpahinga ka na lang, mamasyal ka na lang, at wala ka nang dapat gawin. But in the recent years that we have, do you see a shift in that mindset wherein ikaw ay umabot na ng 60, 65, 70, but you are able, willing, and capable, ay nagtatrabaho pa? Paano natin yan pag imamarry yung concept na dapat sa bahay na lang, wag nang magtrabaho, at heto ngayon ay iniinganyo natin silang magtrabaho? Ayun, so isa sa program po natin, no, sa Philippine Population and Development Plan of Action ay Active and Healthy Aging. So partner po namin ang National Commission on Senior Citizens for this, no. So we are really encouraging active and healthy aging. Kailangan talaga i-draw attention natin to the fact of the data. No, the data does not lie that many older persons still rely on unstable sources of income, Doc and ASEC. No, 58% of older persons are receiving funds from their children within the country. Tapos yung 54% are depending on pensions. No, and yung pension hindi enough Yes di po. Nga ba? They feel that. They feel that, di ba? ba? Opo. In fact, 33% experience difficulty in meeting their household expenses according to the first nationally representative data on senior citizens. Yes po, and 12% are belonging to four-piece households. Kaya yung data po ni ASEC, Doc Jean, is very important. And very important din sa active and healthy aging. And yung mga people natin of older persons natin are also experiencing in difficulties on the activities of daily living, particularly in sitting and rising from the bed. No, syempre if you have difficulty, how can you be employed? How can you work when you don't have energy on that?
So, yun po talaga, we are encouraging our senior citizens. And I think the government has that recognition for establishing the National Commission on Senior Citizens, which also is our recognition. That's why active and healthy aging is one of our strategies in the Philippine Population and Development Plan of Action. Alam mo, Ma'am Maylene, kung titingnan mo, ang NCSC kasi, ang mandato namin is really more on not just policies but implementation of programs sa ASEC. So kung titingnan mo, ang aming mga programa is very holistic in its approach. We are past that ayuda, yung parang tanggap ka lang ng iyong pensyon, tama na yon. We want them to be actively engaged. Kasi yung longevity natin, Ma'am Maylene, na sinasabi niyo po kanina, totoo talaga yan. Kaya ang dami naming beneficiaries, nag-80 years old. And then habang paakyat ikaw ng edad, base dun sa datos na binasa ko kanina, 80 years old out of the 32,353 na beneficiaries namin for the expanded centenarian on the second rollout namin, out of this 32,000, ang 80, ang pinakamarami, 16,404. 80 and above 80. po. Pagdating ng 85, nagiging 10,000, 10,361. Pagdating ng 90, 4,120. Pagdating ng 95, 1,224. At pagdating ng 100, 224 na lang. Dami rin pala po, 200 plus yung 100 plus. Opo. At saka dumadami yung ating centenarians. And we are going to feature, every time we have our program here, ano-ano ang kanilang ginagawa, bakit sila umaabot ng ganong edad. Alam mo yung blue zone na sinasabi nila? Ano po yun, Doc? Yung sinasabi nila sa ibang bansa, pag umabot ka ng 100 years old, tinitingnan nila, ano kaya ang mga factors na bakit sila umaabot ng ganong edad. We wanna do it here in the Philippines. Apparently, we have a lot of this. So, tingnan natin si ASEC ngayon. So, nasabi ni Ma'am Maylene, na talagang nagkakaproblema tayo pagdating doon. Ang DOLE po ba, base doon sa batas na RA 10911, yung tinatawag nating Anti-Age Discrimination in Employment Act, fully implemented po ba ito? Yes po, Doc Jean, actually very important legislation po ito dahil it opens opportunities for all of the demographic profiles that we have po sa population, and it removes yung age discrimination, and it allows even our senior citizens to be employed, and it encourages employers to hire. Actually, aside from RA 10911, very recently po naglabas tayo ng Trabaho para sa Bayan Plan with NEDA, and yung nilaunch po natin na plan po na yan, nakalagay po dyan yung priority agenda natin, which includes lifelong learning development framework. Importante po ito para masiguro na tuloy-tuloy yung ating upskilling, reskilling, at pagsisiguro na economically active pa rin ang ating mga kababayan. Alam mo, gusto ko yung sinasabi mo, ASEC. Kasi, Ma'am Maylene, kung titingnan mo, yung reskilling, retooling, no? Kausap namin si TESDA Secretary Benitez tungkol dito. Dahil kung titingnan natin, kunyari ikaw ay a professional, kunyari ikaw, let's talk about teachers who go into retirement. Gusto mo naman pala na pwede ikaw ilagay natin sa cultural heritage sites para sa ating mga tinatawag na mga tour guides. Kasi they're a wealth of wisdom and experience. Masarap yan magkwento kung anong pinagmulan at lahat, di ba? Nagiging his story. Imbes na history, his story, her story. Di ba, Ma'am Maylene? So, napakaganda noon. So, when we do that, when they are retooled and reskilled, it now gives them opportunity to diversify. So, anong masasabi mo tungkol dyan, Ma'am Maylene? Okay, so that ang challenge nga lang po sa diversification is yung mga nagsusurvive na older persons, may feminization of older persons. So, ano yun? Ageism na naman? Ma'am, mostly babae ang nagsusurvive. So, it's interesting po yung study nyo. We want to really also know, yan bang centenarians, are they 100 plus? Yung 100 plus, are they females? 100 and beyond. Opo, are they females? Kasi according to our data, 90% are women. Yes. So according to our data, women are living longer, but they are living more unhealthier lives than the males. Kasi syempre, siguro namawala agad yung mga males. Kaya females are living unhealthier lives. And also, mas nahihirapan po sila sa activities of daily living yung mga females than the males. Alam mo, sa medical science naman tayo mag-uusap tungkol dyan, no? Ibahagi ko lang ano ang pagkakaintindi ko bilang isang medical doctor. Una po, ang mga kalalakihan kasi, ASEC, they keep to themselves pag may nararamdaman sila. You know, alam yung macho effect?
Parang, okay lang yan. Baliwala yan. Tuloy-tuloy ang trabaho. Ang babae, hindi. Madalas magpa-check up. Konting kibot lang. Nandun na yan sa clinic o kaya sa hospital. But you are correct. There is that discrepancy in whether it's a male or a female. So dun, ASEC, puntahan naman natin tungkol sa trabaho. Sa inyo bang datos, mas maraming lalaki ang nagtatrabaho pa na seniors o mas maraming mga kababaihan? Hindi pa po namin na-check yung data segregation. Yes po. Pero yung nakikita natin, of course, there is advantages and disadvantages for our senior citizens to be employed. No? At madalas nakikita natin yung advantages niyan, may kinalaman talaga sa health, sa kalusugan po nila. They become physically active, no? Nag-contribute sa kanilang mental health and all. But on the other end, sa disadvantages, syempre pag nasa workplace ka, hindi talaga maiiwasan yung stress, yung mga issues sa workplace. So that contributes, of course, to the health and well-being of our workers. So ito po mga dapat i-consider natin, no, kapag tinitignan natin yung employment ng ating mga senior citizens. Or maybe look at it in a manner na ano kaya ang pupwede pa sa kanila? Ano kaya sa palagay mo, Ma'am Mylene? Heto bang ating mga nakatatanda? What would be the advantages and disadvantages if they are going to be actively again engaged in working? Ang advantages po according to research, syempre if yung mental health nila and exercise are there, no, it is a factor to living longer. So yun naman din yung kinokol nitong data natin, yung pong first nationally representative data on aging, longitudinal study siya. So ino-observe yung mga matatanda natin kung anong mga naging status nila. So it's very important also that men and women have equal opportunities according nga kay ASEC. So sa inyo po, equal opportunities, male or females? Yes, actually po, yung presence niya ng ating mga senior citizens in the workplace gives a different perspective, no, in terms of making the workplace more inclusive, no? So meron bang policies ang mga workplaces natin to welcome these different demographic profiles, no, para i-ensure na open, welcome sila, may mga opportunities available for them, even yung training and upskilling, even being promoted, no? So yung mga ganyan po dapat alam mo, consider. Mahalaga yun na kailangan makausap natin yung mga sektor na nagpo-provide ng opportunities for livelihood sa ating mga nakatatanda. ASEC at saka Ma'am Mylene, sa tingin niyo ba, if we were an aging country and the projection is by 2030 we are going to be more, mas marami pa. Nabasa ko nga na in Germany daw, for every one senior, that's equivalent to 12 young people. So ganun sila, ganun talaga. So everywhere we go, it's an aging country that we have. So sa palagay niyo po, enough na ba ang batas o mga programa ng ating gobyerno para sa pag-address ng aging population na to in terms of demographic and yung mga kailangang opportunities nila, and in terms of ang ating pinoprovide sa kanila na opportunities to become economically independent again? Unahin ko si Ma'am Mylene. For me po, I think there should be an advocacy on requiring a certain percentage for local government units to have a program for senior citizens, whether employment or health and well-being of our senior citizens, since isa sa mga pillars nyo po talaga is health and well-being of the older person. So I guess there should be a law on that. If there is a 5% gender and development allocation, there should be a certain percentage for older persons allocation. Yeah, that's true. Actually, meron yan sa GAA. 1% lang kasi, kaya maliit masyado. So, ang ginagawa ng commission ngayon is to really push our legislators gawing 3% para magkaroon ng mass sustainability in terms of the implementation of the program. Yes, so, maganda po yung sinabi nyo. So, sa inyong side, sa DOLE, ASEC, ay meron ba tayong mga incentives na ibinibigay sa mga kumpanya na nag-hire ng a certain percentage of the workforce to be senior citizens? So, thank you, Doc Gino. Sa current legislation po natin sa RA 10911, wala pong nakalagay na mga tax incentives po dyan. Kaya yung monitor natin ngayon sa Congress is that there's a pending bill on providing
tax incentives for our private enterprises, we need to make sure na na-entice yung mga kumpanya mag-create ng opportunities for our senior citizens. And so this is the bill. I think that's perfect to ensure na may enabling environment for that. Yes, meron tayo niyan eh. Actually, nailabas ng House of Representatives noong December yan. So, hintayin natin ang Senate version. So, kailangan tulong-tulong tayo na mailabin yan. Napakabilis ng aking oras, Pero subalit gusto ko pong hingian kayo ng inyong, ano kaya ang inyong gustong parting message para sa ating mga tagapagsubaybay dito po sa Golden Heart, Puso para sa Seniors ASEC. Inaanyayahan po natin ang ating mga senior citizens, mga kababayan po natin na lumapit po sa ating mga Public Employment Service Offices. Sila po ang ating katuwang sa pagsisiguro na mayroon po tayong trabaho, opportunities available sa ating mga munisipyo, syudad at probinsya. Kasabay din po niyan, meron po tayong online job matching portals para po sa ating mga senior citizens na mga tech-savvy po. Bisitahin po natin ng website ng philjobnet.gov.ph para po sa detalye ng mga vacancies na available po para sa atin. Ito po ay parte ng mandato po ng kawanihan ng lokal na empleyo dahil trabaho po namin ang magkatrabaho ang bawat Pilipino. Yes, maraming salamat po sa inyo, ASEC. Si Ma'am Maylene naman, ano kaya ang panawagan ninyo sa ating mga tagapagsubaybay? So, sa ating mga tagapagsubaybay, ang inyong komisyon sa populasyon at pagpapaunlad ay narito para sa planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino. So, ang active and healthy aging ay patuloy nating isusulong sa mga lokal na pamahalaan at sa mga partners and stakeholders ng Commission on Population and Development since kasama siya sa Philippine Population and Development Plan of Action ng active and healthy aging. Para sa isang masayang pamilya, maraming salamat po. National Commission on Senior Citizen, Doc Jean, sa pagpapaanyaya po sa Commission sa Populasyon at Pagpapaunlad. Yes, hindi lang ito ang magiging huling panahon na makakasama namin kayo habang tayo ay umuusad pa sa ating mga programa. I believe na maiimbitahan namin kayong muli and I would like to stress on the data because ang isa sa aming major programs ay research, Research should be conducted for us to be better guided in terms of policies and programs, So kami po ay magbabalik, huwag po kayong aalis at tayo naman ay sasamahan sa pagbabalik natin ang COMELEC at saka ang ating Grab Philippines. Meron po kaming napakagandang balita po sa ating mga boboto sa darating na Mayo 12. Please stay tuned. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Magazine. 1278 AM. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives at local government officials gaya ng governor, mayor, board members at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections kung saan 25 members of the Parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan .
Ano bang mga dapat kong gawin? Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA. May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin. Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas. Extra batteries check, flashlight check, raincoat check. Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight. Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis. At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. World class na tanawin. Explore na natin. Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. I-flex na yan. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Mapapanood at mapapakinggan na ang Golden Heart, puso para sa seniors sa Radyo Magazine 1278 kHz AM. Ito ang programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens at pagpapalaganap ng mahahalagang kaalaman na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hosted by NCSC Officer in Charge and Commissioner Dr. Mary Jean P. Loreche. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na! Tayo sa ating programa sa Golden Heart, puso para sa seniors. Kung kanina po ay very exciting ang ating topic dahil ito ay nag-usap tayo tungkol sa mga programa, tungkol sa pangkabuhayan base sa ating DOLE na kasama kanina si Asek Patrick at saka si Miss Maylene ng ating Commission on Population Development. Tandaan po natin tumatanda po ang edad natin. No? We are an aging population. So ngayon naman, meron na naman tayong pasabog ngayon. Napakaganda ng ating mga balita kasi nga naman po, malapit na po ang eleksyon and we are encouraging our older adults, ang ating pong mga nakatatanda. Huwag po nating kalimutan, kailangan po tayong bumoto. Sa kahilanan, we have to be able to, avail of our right to suffrage. So mahalaga po yun. Kaya inanayahan ko po kayo para sa araw na yan. So ngayon, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko ngayong batiin ang ating mga kasama dito sa studio, none other than ang ating kaibigan sa COMELEC. Ang ating pong unahing tatawagin ay si Attorney Frances Caroline Aguindadao Arabe, the Acting Director for Education and Information Department, Head and National Coordinator of Special Task Force, Early Voting Hour Program. Magandang araw na naman po sa inyo, Director. Good afternoon, Madam Chair. Nice to see you again and thank you for having COMELEC again in your show. Oo, malapit na, Director Frances. Isipin mo naman, ilang tulog na lang yan, ano? And of course, hindi maganda kung hindi din natin ipakilala ang ating isa pang napaka-aktibo din na miyembro ng ating GRAB Philippines. So, andi dito po si Attorney Sherilys Buwi Bonifacio, the Chief Corporate Affairs Officer of GRAB Philippines. Attorney, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po, Madam Chair, and very excited po kami. First time po namin mag-guest, so nagpapasalamat po kami sa pagkumbida nyo, and thank you po sa COMELEC via Director Francis for inviting us po sa program nyo ngayong hapon. Opo, kasi alam mo, Attorney at saka Director Francis, kung titingnan natin, napakalaking bagay kasi yung inyong i-anunsyo ngayon sa ating mga tagapagsubaybay. At alam naman natin, gusto kong malaman kay Director, gaano ba kalaki ang voting population ng senior citizens? We have almost 12 million voters, senior citizen voters. And hindi yan nalalayo, Director, sa aming datos na 12.5 million. Yes.
Yes. Opo. So almost everyone is registered, Madam Chair. Yes. And kausap namin ang DICT kamakailan lang. Doon sa kanilang egov.ph, meron na silang senior citizens na nakarehistro doon, 9.5 million. So kung titingnan mo, very amazing, no? Na yung ating mga datos, nagtutugma talaga sila. And so based on that data, Director, tiningnan mo ba, meron kaya kayong retrospective analysis na nung mga nakaraang mga eleksyon, ganun ba ka-active ang mga seniors when it comes to voting and having their voices heard? Yes, Madam Chair. In fact, yung ating mga senior citizens, ang pinakamalaki ang voter turnout in comparison to their voting population. Kaya kami, we are always striving to register as much as we can ng mga senior citizens kasi sila ho talaga yung masipag bumoto sa araw ng eleksyon. Kasi alam mo, hindi dahil sa sila ay nabuboard sa life nila, Attorney Bui, no? Kung hindi dahil sila ay naniniwala na ang bawat boto ay mahalaga. So tingnan natin ngayon, kung titingnan natin, mamaya na si Attorney Bui kasi siya yung aking pak mamaya So, unahin ko muna si Director, no? So, Director, ang atin po bang pag-voting day on May 12, may kailangan bang mga IDs na ipapakita pa or wala na para doon sa magboboto na nakatatanda sa early voting hour program? Yes, yun yung ating pinopromote. O kaya naman, yung kanilang kasama, kailangan din bang magpakita ng kanilang mga IDs para sila din ay pwedeng makaboto sabay ng kanilang sinasabayan na nakatatanda? Well, Madam Chair, ang early voting hours, just to be clear, it's from 5 a.m. to 7 a.m. po in all precincts nationwide, including our mall voting malls. So may mall voting malls din po tayo. Imagine yung malls bukas na ho ng as early as 4, no? Dapat 10 o'clock pa magbubukas yan. But because they are also helping us with the election, they are opening their doors as early as 4 a.m. for the early voting hours at 5 a.m. Galing. Until 7 p.m. naman. Wow. The whole day. But for the senior citizens and persons with disabilities and pregnant women, they don't need to bring an ID to identify themselves. All they have to do is go to our voting centers, our polling places, and look at their names doon po sa PCVL. Nakadikit po yon sa school. And then they need to get their precinct number. Pumunta lang ho sila sa presinto nila. Sila po ay eksklusibong makakaboto sa early voting hours natin. Ngayon, kung sakali ho na ang persons with disability natin hindi visible, no, ang kanilang kapansanan, then they have to present also their PWD card po. Tapos makaka-avail din sila ng ating tinatawag na priority polling place. So yung mga hindi po, Madam Chair, kayang umakyat sa mismong precinct nila, we have a lower ground floor or a ground floor na presinto where they can vote and the ballots will be brought to them doon sa Alam mo, baba. Gustong-gusto ko yan, Attorney Bui. Kung titingnan mo, we are making everything accessible. Yes. So, ganun natin sila kamahal at ganun natin sila gusto talaga na bumoto sila. Tandaan niyo po, mauuna po ako sa aking voting precinct pagdating ng Mayo 12. Pinahanap ko na kung saan ako boboto. And eksaktamos, alas 5, nandun po ako, pipila po ako to be able to showcase na heto talaga ay effective and efficient. Puntahan ko ngayon si Attorney Bui. Attorney Bui, meron kasi kayong programa wherein you had a partnership with COMELEC. Can you please share that to our viewers? Yes, very happy to share, Madam Chair. So, first time po, we've always partnered po with the COMELEC because we feel that voting, as you said po, is a very important civic duty of everyone. So, we really feel as a company very much willing to contribute to our national development po. So, we really encourage people to vote. So, for this year po, very exciting, we have this program called Ride to Vote. So, sa mga ibang bansa po, ang nakikita natin na ang isang factor po talaga ay ang transport accessibility para po mahikayat ang ating mga kababayan para po bumoto. So, for this early voting program po, I believe, Director, it's the first time that COMELEC is doing it from 5 to 7 a.m. We will be offering free rides po to our senior citizens and PWDs. At mga pregnant women. At pregnant women po, but yung sa pregnant women po kasi, they can avail
avail po of the free ride doon po sa ating mga booking assistant booths po. So, yung nung iniisip po namin to ng Comelec, sabi natin, mas maganda kung halimbawa, kung wala man lang silang grab app, pwede pong tumulong na mag-book, and then nag-identify po tayo ng 10 busiest polling centers po, yung pinakamadami po kung saan bumoboto po ang ating mga kababayan. And meron pong 10 tayong na-identify with Comelec. 9 po sa Metro Manila kasi ito po yung pinaka-populous. And isa po sa Cebu po. And we can give po the details later. But yun po yung ating programa. So, for our senior citizens and PWDs po, yung mga registered na po sa Grab ay makukuha po nila yung promo code sa kanila pong app on May 12 po. Impressive. Director Francis, bakit ninyo naisip ito ni Chairman Garcia? Who is the brains behind it? I'm sure ikaw yon. Kaming lahat. We have Vulnerable Sectors Office po sa Commission on Elections who are continuously coming up with inclusivity programs. So, isa po ito sa naisip namin. At si Chair kasi makalola yan. So, sabi niya, I'm makalola. So, you have to think of something new for our senior citizens. So, naisip niya, okay, may batas tayo na hindi mapasa-pasa. Yung parang local absentee voting ng mga senior citizens. It's always being filed in Congress, pero hindi pa rin nagiging batas. So, if we cannot do local absentee voting or the early days na voting, then we can probably try early voting hours kasi yung araw ng election, kontrolado naman natin kung ano yung voting hours eh. Correct. Pero hindi natin pwedeng dagdagan yung araw ng election. So he said na, okay, sige, let's do this. Let's do early voting hours and then let's give it to our senior citizens. And Director, sabihin mo kay Chairman Garcia, maipapasa yung batas na yan. Maniwala ka. We look forward to it. Kasi kung titingnan mo, we are piloting it now. So there's proof and evidence na heto, that's the way to go. Balikan ko si Attorney Bowie, yung sinasabi niyo pong logistics, nung ako po ay naging guest sa, in PTV News, doon sa ating pambansang, news, no, na sila si Asek Dale at saka Yusek March, tinanong ako 2 days ago. Aba, kung titingnan po natin, sinabi nga nila, logistics is a problem. 1. Number 2, upang maiwasan natin yung ating problema na ang maghahakot sa kanila ay yung mga gustong iboto sila. So this program of yours really comes as a very much welcome, event para sa atin. So can you please explain to us further, ano ito? So right to vote, ano yon? 50% off ba? O kaya yung senior citizen discount na 20%? O ano kaya ito? So, yung para po sa early voting natin, from 5 to 7, libre po yung mga sakay na mabibigay po sa senior. At ito po ay yung mga senior na may mga grab app po. So, hindi pa naman po too late. Pwede ba po tayo mag-register kung wala pa pong grab app? Try po nating habulin para po meron ako niyan. Yes, thank you ma'am for your support. So, dun po papasok yung promo code. So, kung pupunta po tayo sa presinto, gagaya nyo, Madam Chair, saan ba yung presinto nyo? Pwede na po kayo mag-book and then libre po yung rides na to from 5 to 8 AM po. Kasi inisip po namin, kailangan extend ng konti kasi halimbawa matapos bumoto ng 7 para po makabook pa po pabalik. So, ibig niyo pong sabihin, attorney, to the voting center, from the residence to the voting center, and then from the voting center back to their home. Or wherever you wanna go. Wherever they wanna go. So, pwede sila doon. So, twice po pwedeng magamit po yung impressive. code. Napakaganda. So, ako ay magbubook na para sa aking precinct. Pagka Lunes, alas 5 po, nandun na po ako sa presinto. And definitely, I will give you a feedback in my next program episode. Titingnan natin how effective, how efficient it is. So, para naman po doon, sa kunyari, yung mga tinatawag nating hindi mga kotse ang ating magagamit, no? O kaya naman, meron naman tayong mga senior 60, 65 na gusto pa ng angkas ang kanilang gagamitin. Anong mangyayari doon? Actually, ma'am, meron din po kami, kasi may partner po kami, yung Move It po, nagbibigay din po sila ng promo codes po for our regular voters during the day. Ang limitasyon lang po natin, ma'am, ay according po sa ating batas, bawal po kasi ang senior sa motor. Bawal talaga. So, yung motor po natin, meron po tayong discounted rides but only for
are normal voters po for the general population during the normal voting hours po. But for seniors po, libre po yon from 5 to 7. Kung sakali po, na-late po ng gising o na-late po makaboto, meron pa rin naman pong discount all throughout the voting hours po. Opo, during the voting day po for seniors, PWD, for our regular voters until 7 p.m. po. May tanong lang ako dyan, Director Francis at saka Attorney Bui. Nung ito ay kinonceptualize ninyo at nagkaroon kayo ng Memorandum of Agreement and Understanding, did we factor in the possibility? Kasi yan yung naririnig ko sa mga yung mga grabbers natin, na ang sabi nila ay minsan, ang nagbubook ay hindi talaga senior. Kung di, sasabihin lang na gagamitin niya si senior na pangalan, pero sa totoo lang, hindi naman. So how are we going to prevent, hindi tama at angkop ang paggamit upang hindi naman maabuso yung sa 2 oras or 3 oras na yan? Yeah. So, I'll take it, Director Francis. Yes, they have a system. Yes. So, kaya nga po, nung ini-implement natin tong senior citizen discounts po, we really ask po our senior citizens, our PWDs, to register their accounts po as a senior or PWD. So, pag nag-register po kayo ng senior account, hihingin po kayo mag-upload po ng ID nyo. Tulad din po ng PWD, para po automatic na po yung discount na makukuha. So, for this particular program po, kasi po, I believe, Director Francis, diba, ang pwede lang pong bumoto from 5 to 7 a.m. ay yung seniors at PWDs yes. Totoo po. yan. Yun po. So, even po one guard po, ibubook nyo po under our system po, identified po kayo as a senior or PWD, so makukuha po nyo po yung promo. So, kung sakali man po, iba po yung gagamit nung discount, makukuha pa rin, pero po, madidefeat yung purpose, hindi naman po makakaboto. Opo. Doon po sa polling places natin kasi hindi po papapasukin kasi regular voting hours po yung mga non-senior and non-PWD. So, yun po yung mga nilagay namin pong guard para naman po hindi maabuso at para po talagang ma-enjoy ng ating mga seniors at PWD. Pero attorney, hindi po pwedeng tumanggi yung ating mga grabbers. Ibig sabihin yung mga grab cars natin na pag nag-register siya dyan, dahil pupunta siya to the precinct for voting, ay baka mamaya ang hirap-hirap mag-book at Director Francis. Para bang, kanina pa ako nag-book 30 minutes na denied. Yes, no. So for this program po, we are telling po our driver community, it's 100% shouldered by Grab po. For our senior citizens and PWDs. Kasi po, under the current guidelines, yung discounts po is pinaghahatian. I guess ito po yung tinatanong natin. Opo. Kasi may mga, pag senior or PWD, hindi po tinatanggap. But for our program, para nga po siguraduhin talaga na wala nang madaming, usapan po, sabi po namin sa mga drivers, kami po, Grab po, 100% po ang mag-shoulder ng rides na to. So, hindi po magko-contribute ang mga drivers po sa discount. Wala siyang distance limitation. Like for example, I come from Cavite and then I am from Silang, Cavite and I'm going to Manila kasi doon naman talaga ako registered voter. So magbubook ako from Silang, pupunta ako ng Manila. So walang distance yun. Wala irregardless of. Basta buboto ako, pupunta ako doon. Yes, ma'am. Kasi yung kagandahan nga po nito, kasi nga po identified na po kayo na senior, parang na-enable po sa system na, for this day, may early voting, pwede kayong mag-book. So, wala pong geo limitations or geographical limitations. Naku, gustong-gusto ko yan. Kasi yung aking panggagalingan ay malayo, papunta sa aking voting precinct. So, ayokong drive, so to speak. So, kailangan parking po is an issue. Ang parking is going to be an issue. Correct. Tapos sa sobrang aga, syempre, pag may edad ka na, ang paningin mo, hindi ganun ganda na, di ba? So, for safety reasons, gusto mo, komportable ka na lang using Grab. So, nagpapasalamat kami dyan. Attorney, sa napakagandang balita niyo po. Alam niyo, nung ako'y na-interview sa Bagong Pilipinas, hindi ko sinabi yung detalye kasi sabi ko, hihintayin ko sila dito sa aking programa upang maibalita natin sa kanilang lahat. So, we will be the first actually to cascade this program of yours. At mamaya, meron akong interview na naman at yan na naman ang dala-dala kong programa natin. No? So, Director,
ano pa kaya ang inyong maipapayo sa ating mga botante sa darating na Mayo 12 for our elderly population, our PWDs at mga buntisan? Meron po kayong gustong ipaalala sa kanila o kaya mga alituntunin na dapat tandaan nila? Opo. Just some last-minute reminders sa lahat ng mga pupunta sa voting centers natin, especially for the early voting hours, our senior citizens, our persons with disabilities, and pregnant voters. Magdala po tayo ng listahan na agad. Mag-decide na po tayo kung sino yung iboboto natin ng mga senador and our local candidates as well. Don't forget to flip your ballot. There's another list there for our party list. Nakakalimutan po kasi minsan yon. Bumoto po tayo ng isang party list sa likod ng balota. Bring water, bring paypay, bring payong, or whatever. Bring baon! Baon, snacks, And anything. your maintenance medicines. Maintenance medicine, cooling mechanism, kung ano po yung pwedeng makakapagpabigay ng dagdag comfort po sa inyo while you are at the polling places. Hindi po namin ina-expect na magkakaroon ng pila during the early voting hours, but of course, after early voting hours, 7 a.m. to 7 p.m., pwede pa rin hong bumoto ang ating senior citizens and persons with disabilities and pregnant women, and they will enjoy priority lane. Opo. So, you don't need to bring an ID as long as you can identify yourself doon sa aming PCVL and get your precinct number doon. Kung hindi nyo makita, we have also a voter's assistance desk right outside the school or at the gates. That mga taga-PPCRB naman po yon, Madam Chair, and they are assisting all our voters, especially our senior citizens, in locating their precincts. So, magdala po ng maraming pasensya, bumoto po ng tama, vote according to your conscience. Gustong-gusto ko yung sinasabi ni Director Francis, attorney. Sabi niya, bumoto ng tama, bumoto according to conscience. So, mahalaga po yun dahil ang ating pagboto po ay para po sa kinabukasan ng atin pong mga kabataan. Hindi po yan para lang sa atin, kundi para po sa mga susunod na henerasyon. So, tayo po ay magbabalik. We'll take a very short break at pagbalik natin, may mga katanungan pa tayo kay Attorney Bowie at kay Director Francis. So, please stay tuned dito po sa ating programa, Golden Heart, Puso para sa Seniors. World class na tanawin. Explore na natin. Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. I-flex na yan. Radyo Magazine. 1278. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng Bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions, kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives, at local government officials gaya ng governor, mayor, board members, at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections, kung saan 25 members of the parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Magazine, 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Mapapanood at mapapakinggan na ang Golden Heart, puso para sa seniors sa Radyo Magazine 1278 kHz AM. Ito ang programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens at pagpapalaganap ng mahahalagang kaalaman na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hosted by NCSC Officer in Charge and Commissioner, Dr. Mary Jean P. Loreche. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na.
Andi dito na naman po tayo sa napakaganda at mainit na talakayan at heto po naku, good news sa ating mga nakatatanda. Unang-una po ang ating Golden Heart Puso para sa Seniors sa balitang ito. Pero bago natin ipagpatuloy, panoorin po muna natin hetong ating success stories. So andyan po si Sir Deloso. Tingnan po natin yung kaniyang life story. Ako si Julian De Liusa, 85 na akong edad. Nalipay ko ako nga nakaabot pa ko ng edara, 85. Manghinaot ko nga makaabot pa ko 100. Ako ang 10,000 nga akong nadawat. Para sa mga tambal, ang dagan ko yung maintenance, isda road. Gulay akong tingkaon. Yung kape, maglikay ka sila alcohol o kanang inom, sigarilyo, likayan ka nila. Soft drinks, likayan ka, o ka na mga junk food. Para sa mga lalaki, iluom lang kita nila. Hindi gini pag-awas nga, kanunay gantos, kanunay ang kuma. Enjoy lang sa kinabuhi. Enjoy lang. Salamat ko sa Ginoo na ang akong mga anak plastado na sa tulo. Be sure it's true when you said I love you. The aging happy senior citizen. So, andi dito na naman po tayo. Tuloy lang natin ang ating talakayan bago tayo maubusan ng oras. Attorney Bowie, meron pa po ba kayong mga gustong i-anunsyo sa ating mga tagapagpanood? Salamat, Madam Chair. So, kung meron po tayong programa sa ating mga seniors, PWD at pregnant, meron din naman po para sa ating mga regular na mga botante po on May 12. So, meron din po kaming discounted rides naman po during the normal voting hours. Sa Grab po, 50 pesos po ang discount. At sa Move It po, kasi po ina-assume yung mga kabataan, yung mga pwede pong sumakay sa motor, meron din pong matatanggap na 20 peso discount po during this day po, all throughout po the voting period. At Madam Chair, gusto ko na rin po mag-PSA kasi po, sabi ko nga po kanina, meron pong mga booking booths po kami na pinut up for May 12 para po, kasi po yung mga pregnant women, dito po nila i-avail po yung free ride po nila. So, kung pwede ko pong sabihin, nasaan po ang ating Sabi niyo 10 yun Yes Opo, po, ma'am. please. So, sa unang-una po sa NCR, sa Nagpayong Elementary School, sa Pasig Second District, meron po tayo dyan. Pangalawa po sa Rosauro Elementary School sa Manila, sa First District po ng Manila. At sa Bagong Silang Elementary School naman po, sa Caloocan First District, nandyan din po ang ating booking booth. Sa Quezon City Second District, ang booking booths po ay makikita sa Commonwealth Elementary School at sa Bagong Silangan Elementary School. Sa Taguig naman po, nasa Tenement Elementary School. At meron pa pala po sa Manila, hindi po naka-group. Manila 4th District ay ang Dr. Alejandro Albert Elementary School. Nandun po ang ating booking booth. At lastly po sa NCR, sa CAA Elementary School sa Las Piñas City. Tapos sa outside of Metro Manila po, meron pala po tayong isa sa Cebu, sa Guadalupe Elementary School. Ay ma'am, sorry. Isang pahabol. Last po sa NCR, para po sa ating mga kababayan sa Antipolo. Sa City of Antipolo, meron din po sa Santa Cruz Elementary School. Wow, impressive and amazed ako niyan, Attorney Bowie. Salamat na salamat sa Grab Philippines. Director, ano pa ang gusto niyong sabihin? Andyan na lahat. Logistics sa luna natin. Early voting hours, andyan na tayo. Ang ating mga kababayan, hindi pa kailang umakyat. Andun na sila sa ground floor. Accessibility, hindi po ba? Ano kaya ang gusto niyong ipahabol sabihin sa ating mga nakatatanda? 4 days to go na lang po before election day. Sa May 12 na po yan, sa Lunes.
And we'd just like to thank also Grab for partnering with us. We are opening the polls early so we can open the doors of democracy wider to those who need it most. So with this partnership with Grab, we are removing the biggest barriers in terms of voting, which is the long lines and the transportation. So this is not just a ride, Madam Chair, it's a ride to empowerment, a ride to representation, and a ride to better future. Wow, gusto ko yun. Ride to empowerment and ride to better future. Kayo naman, Attorney Bowie, anong gusto niyo sabihin sa ating mga tagapagsubaybay? So, yung sa katulad nga po ng sabi ni Director Francis, hinihikayat din po namin na bumoto po ang ating mga kababayan sa May 12. Napakaganda po ng sinabi ni Director. Sa amin po kasi, di ba, ride to vote, but pagtingnan po natin sa pangkalahatan, it is a ride to a better future. At sana po, in our own small way, makakontribute kami sa better future na to. So, bumoto po tayo lahat sa May 12. Ay, nako, Attorney Bowie and Director Francis, hindi po maliit lahat po ng tulong na ginagawa natin upang mainganyo at ma-encourage lahat ay bumoto upang para sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Meron po akong pahabol. Gusto ko lang pong ibalita na sa inyo. May teaser po ako sa inyo. May parating po kaming napakagandang ugnayan with DICT. Heto po yung ating magiging egov.ph ID system kung saan ang lahat ng mga nakatatanda na nakarehistro doon, lahat po ng ating kakailanganin ay nandun na. Kasama po ang National Commission on Senior Citizens. Ipapalawig ko po yan sa mga darating na mga programa natin dito. So maraming salamat po sa ating lahat at kami ay inyong sinamahan. Huwag po nating kalimutan, magkaroon tayo ng pagkukwentuhan dito upang malaman ninyo ano ang mga programa ng komisyon para sa mga nakatatanda. Game changer po tayo. Ibig pong sabihin, accountability, transparency, credibility, and tandaan po natin, holistic po ang ating approach sa mga programa sa ating mga nakatatanda. Ako po yung inyong lingkod, si Dr. Jean Loreche. Ako po yung Commissioner OIC ng National Commission on Senior Citizens. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Huwebes. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May